Noong 1300 BC, si Paraon ng Ehipto na si Seti I ay nakipagpulong sa kanyang mga tauhan upang talakayin ang paparating na pagsalakay ng mga Hittites. Nangamba ang Paraon kaya nagpasya siyang unahan na nilang salakayin ng mga Hittites, pero bago yun, hiniling niya sa mataas na saserdote na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa panghuhula upang makita ang hinaharap kung magtatagumpay ba sila sa digmaan. Pumatay ang saserdote ng isang pato sa mesa ng ritual at kinuha ang organo nito sabay sinunog bilang proseso sa panghuhula. Ang resulta ng propesya ay nagsasabi na ang isang pinuno ay ililigtas sa digmaan at ang kanyang tagapagligtas ay magiging pinuno balang araw. Malamang ang tinutukoy na pinuno na ililigtas sa propesya ay si Prinsipe Ramses na anak ng Paraon, dahil siya ang naatasang mamahala sa pagsalakay laban sa mga Hittites kasama ang general na si Moses. Pagkatapos ng ritual, ibinigay ni Seti kay Moses ang tabak ni Ramses, at tinanggap naman ni Ramses ang tabak ni Moses, upang magsilbi ito bilang isang paalala ng kanilang kapatiran at protektahan ng isa't isa sa anumang paraan. Promise me you'll do that. Pagkatapos ay naghanda ng umalis ang dalawa kasabay ng hukbo patungo sa digmaan. Pagdating nila malapit sa Kadesh, tinalakay ni Ramses ang mga taktika sa komandante at ang pagbabahabahagi ng mga puwersa upang matiyak ang kanilang tagumpay. Samantala ang komunidad ng mga Hittites ay abala sa kanilang ginagawa, walang ideya sa nakaambang pagsalakay. Bigla na lang, ang nag-aalalang sundalong Hittites ay inalerto ang lahat sa pagdating ng mga sundalong Ehipsyo, kaya agad na pumosisyon ang mga Hittites at inihanda ang kani-kanilang sandata at kalasag. Pagdating malapit sa teritoryo ng mga Hittites, sinenyasan ni Ramses ang kanyang hukbo na maglunsad ng pag-atake. Pinaulanan nila ng palaso ang mga Hittites upang puntiryahin ang mga kalaban ng sabay-sabay, na epektibong napatay ang maraming sundalong kalaban at mga kabayo sa parehong oras. Isa pang alon ng mga palaso ang inilunsad bago ang mga sundalong Ehipsyo ay nagmarcha pasulong, walang takot na inaarangkada ang nakahilerang kalasag ng mga Hittites. Ang engkwentro sa pagitan ng Hittites at Ehipsyo ay naging brutal, kung saan napuno ng kamatayan at hiyawan sa lahat ng dako. Sa kasamaang palad, nahulog si Ramses sa kanyang karwahe nang bumangga ito sa isang paparating na karwahe ng kalaban. Sinamantala ng sundalong Hittites ang pagkakataong ito para atakihin si Ramses, ngunit ginamit ni Moses ang kanyang sibat upang iligtas ang prinsipe mula sa kamatayan. Ito nga yung hula kanina na pinagpauna ng saserdote tungkol sa isang tao na magliligtas sa pinuno at magiging pinuno balang araw, maliwanag na si Moses ang tinutukoy sa hula. Nang mapagtantong imposibleng madaig nila ang labanan at ang pagkatalo ay tila nalalapit na, nagutos si Moses sa hukbo na umatras at iligtas si Ramses. Nakahanap si Moses ng isa pang karwahe at sumakay doon sabay nilisan nila ang Kadesh. Sa kanilang pag-alis, iniwan nila ang karamihan sa kanilang mga tauhan na nakikipaglaban pa rin sa mga Hittites. Pagdating sa Memphis, malugod silang sinalubong ng mga tao at ipinagdiriwang ang kanilang pagbabalik. Ipinatawag ni Seti si Moses upang makatanggap ng ulat tungkol sa digmaan, at habang hindi sinabi ni Moses ang buong katotohanan, binanggit niya na iniligtas niya ang buhay ni Ramses. Pinasalamatan ni Seti si Moses sa kanyang ginawa at sinabi sa kanya na mas may kakayahan siyang maging isang mabuting pinuno para sa kaharian kaysa kay Ramses. Pagkatapos, sina Seti, Moses, at Ramses ay nakikinig sa isang lektura para matuto pa tungkol sa kanilang mga kaaway. Pinahinto ni Seti ang tagapagsalita at hiniling kay Ramses na sabihin kung ano ang mga natutunan niya, ngunit nagkibit balikat lang si Ramses. Nagsalita ang pari at ipinaalam kay Seti ang tungkol sa sitwasyon ng mga alipin sa Pithom. Nagpasya si Seti na ipadala si Ramses sa Pithom upang makipagkita sa Viceroy at suriin ang mga pangyayari sa lugar. Tila nag-aalangan si Ramses sa utos ng kanyang ama, kaya si Moses na lang ang nagboluntaryong gumawa nito. Pumunta si Moses sa Pithom at pinag-aralan ang sitwasyon ng mga aliping Hebreo, pinagmamasdan ng mabuti ang paraan ng pamumuno ng Viceroy. Pinanood din ni Moses kung paano gumagawa ang mga alipin sa paglikha ng mga pyramid at isang kastilyo na nagbibigay kaaliwan para sa mga pinuno ng Ehipto. Nang makatagpo niya ang Viceroy ng Pithom na si Hegep, kinwestiyon ni Moses ang kanyang paraan ng pamumuno na hindi raw ito patas para sa mga alipin na Hebreo. Ngunit binigyang diin ni Hegep na ang lahi ng mga Hebreo ay lalong dumarami at lumalakas ang populasyon, na posibleng maging banta balang araw laban sa puwersa ng Ehipsyo,
Kaya hiniling ni Hegep na bigyan pa siya ng karagdagang sundalo upang mapanatili niya ang kaayusan at kontrol sa mga alipin Hebreo. Subalit hindi ito inaprubahan ni Moses at inanyayahan niya si Hegep na kausapin nila ang mga matatanda ng Hebreo upang kumpirmahin ang kanyang walang katiyakan teorya tungkol sa planong pag-aaklas ng mga Hebreo laban sa pamumuno ng Ehipsyo. Ngunit tinanggihan ni Hegep ang ideya. Nang maglaon, naglibot si Moses sa paligid ng Pithom upang mas maunawaan ang sitwasyon ng mga alipin, pinapanood kung gaano kasipag ang mga Hebreo sa paggawa ng mga rebulto at gusali. Nakita rin ni Moses ang isang lalaki na nagngangalang Joshua na hinahagupit ng isang bantay kaya't pinigilan niya ito. Upang makakuha ng higit pang impormasyon, hiniling ni Moses sa kanyang mga tauhan na tipunin ang matatanda na pinaghihinalaan niyang maaaring magdulot ng rebelyon sa hinaharap. Habang nakikipag-usap siya sa mga alipin, nakilala niya si Nan, isa sa mga matanda na nagsabing ang tanging gustong makamit lang ng mga Hebreo ay makapunta sa lugar ng Kanaan, ang lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Hiniling ni Moses sa kanyang mga kawal na kolektahin ang pangalan ng bawat matatanda upang kung sakaling magkaroon man ng pag-aaklas ay madali niya silang matutunton. Habang paalis na si Moses, hinarang siya ni Joshua upang ihatid ang mensahe mula kay Nan na humihiling sa kanyang pumunta mamayang gabi sa bahay panalanginan. Pagbalik sa palasyo, kinumpronta ni Moses si Hegep sa kanyang mga aktibidad sa pamamahala, hinihinging suriin ang talaan ng ulat mula sa mga proyekto at batas na kanyang ipinapatupad. Palibhas ay mahigpit at tapat, pinagsabihan ni Moses si Hegep na tigilan niya ang pamumuhay na parang isang hari. Kinagabihan, pumunta nga si Moses sa bahay panalanginan upang makipagkita sa mga matatanda. Nakiusap si Nan kung maaari niya bang palabasin muna ang kanyang mga kawal bago niya isalaysay ang mga gusto niyang sabihin. Pagkatapos, ibinunyag ni Nan kay Moses ang tunay niyang pagkakakilanlan at pinagmulan, kung saan si Moses daw ay anak ng isang Hebreo. Ipinaliwanag niya na mayroong propesiya ang mga Hebreo noon, kung saan isang lalaki ang ipapanganak, na balang araw magiging pinuno at magliligtas sa mga Hebreo sa kamay ng Ehipsyo. Sa takot ng paraon na magkatotoo ang propesiyang ito, nagbigay siya ng utos na patayin ang bawat panganay na lalaki ng mga Hebreo. Ngunit ipinadala siya ng kanyang kapatid na si Miriam sa anak na babae ng paraon na si Bithia, kung saan siya ay inalagaan at itinuring tunay na anak. Habang nagkukwento si Nan, dalawang espiyang Hebreo ang nakarinig sa kanilang pinag-uusapan. Nagalit si Moses nang marinig ang mga kwento ni Nan at nagpas siyang umalis. Samantala, ang dalawang espiyang Hebreo ay iniulat ang kanilang narinig kay Hegep. Pagbalik sa Memphis, nagulat si Moses nang makitang napapaligiran ng mga doktor ang paraon. Tinanong niya kay Moses ang ulat tungkol sa Pithom. Inihayag ni Moses ang kakilakilabot na rehimeng pag-aalipin ni Hegep sa mga Hebreo, ngunit napansin ni Seti na tila may bumabagabag kay Moses, gayunpaman hindi na ibinahagi ni Moses ang katotohanan. Pagkaraan ng mga araw, pumanaw si Seti, at ang kanyang kahalili na si Ramses ay nagsagawa ng seremonya ng paglilibing sa katawan ng kanyang ama. Pagkatapos ay si Ramses na ang humalili sa trono ng kanyang ama. Maya-maya, habang sina Ramses at Moses ay nagpupulong tungkol sa kaharian kasama ang mga tagapayo at general, dumating si Hegep na may dalang mahalagang mensahe, ngunit humingi muna siya ng privacy. Hiniling ni Ramses sa lahat na umalis sa silid at nagpatuloy si Hegep sa pagbubulgar ng tunay na pagkakakilanlan ni Moses. Pagkaalis ni Hegep, nagkaroon ng mainit na kumprontasyon sina Ramses at Moses. Tinatanong ni Ramses kung may katotohanan ba ang mga paratang sa kanya ni Hegep na isa siyang Hebreo. Dahil tumangging sumagot si Moses, ipinatawag ni Ramses si Bithia, ang kumupkop kay Moses, at ang kapatid na babae ni Moses na si Miriam upang hingin ang buong katotohanan, ngunit pareho nilang itinago ang sikreto at nanumpa si Bithia na totoong anak niya si Moses. Galit na galit, nagbanta si Ramses na sasaktan si Miriam kung patuloy na magsisinungaling si Moses, kaya napilitan si Moses sumuko sa pagsasabing oo. Kapatid niya si Miriam at isa siyang Hebreo alang-alang sa kaligtasan ni Miriam, dahilan upang ipadala siya ni Ramses sa bilangguan. Pinayuhan ng reyna si Ramses na patayin si Moses, ngunit may pagdududa pa rin si Ramses kaya sa halip ay ipinatapon niya si Moses sa labas ng kaharian. Sa kanyang paglabas, nakiusap si Moses sa bantay na hayaan siyang makausap sina Bithia at Miriam. Sa puntong ito, sa wakas ay inamin na ni Miriam na sila nga ay magkapatid at parehong Hebreo, at ipinakita kay Moses ang pulse earrings na ipinamana sa kanya ng kanilang ina na inalis niya noong bata pa siya. Sa mga sumunod na araw, nagdusa si Moses mabuhay sa disyerto dahil sa kakulangan ng pagkain at mainit na klima.
Sa kalaunan ay natagpuan niya ang kanyang espada na nakatago sa likod ng kabayo, ngunit sa kasamaang palad dahil sa tindi ng init at pagkagutom, namatay ang kanyang kabayo. Habang siya ay nagpapahinga, dalawang kaaway ang napadaan at nagpas siyang atakihin siya. Sinubukan nilang patayin siya ngunit nanaig pa rin ang kahusayan ni Moses sa pakikipagdigma at pinatay ang dalawang kaaway. Dala ang mga kabayo at supply ng mga kaaway, ipinagpatuloy ni Moses ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagtawid sa disyerto hanggang sa marating niya ang Red Sea. Napansin niya ang isang grupo ng mga babae na kumukuha ng tubig sa balon, nang biglang dumating ang ilang mga pastol ng kambing at itinaboy palayo ang mga babae. Hindi ito nagustuhan ni Moses kaya tinakot niya ang mga pastol sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang espada, dahilan para umatras ang mga mayabang na pastol. Malaki ang pasasalamat ni Zipporah sa kanyang tulong at inanyayahan niya si Moses sa kanilang pamayanan upang kumain at magpahinga. Inusisa ng ama ni Zipporah si Moses, ngunit tumangging ibahagi ni Moses ang kanyang kwento at mga problema. Noong una ay balak lang ni Moses na manatili pansamantala, ngunit habang tumatagal siya roon, mas lalo niyang nagugustuhan ang lugar. Sa huli, si Moses ay naging pastol na rin, at sila ni Zipporah ay nagkaroon ng isang romantikong relasyon na nagresulta sa kasal. Pagkalipas ng 9 na taon, inutusan ni Ramses ang kanyang mga tauhan na itayo ang kanyang libingan at palasyo, at daan-daang mga alipin ang ipinadala sa Memphis para sa gawaing ito. Hiniling ni Ramses na gawin ang proyekto ng mas mabilis hanggat maaari, walang pakialam sa anumang problemang humadlang. Samantala si Moses ay nakikipaglaro sa kanyang anak na si Gershom at tinalakay nila ang alamat ng bundok ng Diyos. Si Moses ay hindi kailanman naniniwala sa Diyos, na nagpalito sa bata dahil ang ibang miyembro ng kanilang pamilya ay lubos na tapat sa kanilang Diyos. Nang maglaon, sinabi ni Gershom kay Zipporah ang tungkol sa pag-aangkin ni Moses na walang Diyos, dahilan upang kumprontahin niya si Moses at sinabing huwag niya nang lituhin ang bata sa kanilang paniniwala tungkol sa Diyos. Maya-maya habang malakas ang ulan, hinabol ni Moses ang kanyang mga tupa upang pabalikin na sa kawan. Ngunit ang mga tupa ay aksidenteng napadpad sa banal na bundok, at nang maabutan sila ni Moses, biglang gumuho ang lupa. Bumagsak ang kombinasyon ng putik at mga bato na nagtulak kay Moses sa lupa at hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Moses at natagpuan ang kanyang sarili na nakabaon pa rin sa putik. Bigla niyang narinig na may tumatawag sa kanyang pangalan at napansin niya ang isang misteryosong asul na apoy sa punong kahoy ilang metro ang layo sa kanya. Pagkatapos ay lumitaw ang isang bata na tinatawag na Malak, na representante ng Diyos at habang siya ay gumagawa ng isang maliit na bunton ng mga bato, pinaalala niya kay Moses ang kanyang pagiging general. Hiniling niya sa kanya na maging general muli upang iligtas ang kanyang bayan na pinapahirapan ng Ehipsyo. Nang maglaho na ang bata, si Moses ay nilamon ng putik. Maya-maya, nagising si Moses sa bahay pagkatapos iligtas ni Zipporah at ginomot ang kanyang mga sugat. Sinabi sa kanya ni Moses kung ano ang nakita niya sa bundok, naniniwalang ito ay isang mensahe mula sa Diyos. Hindi naniwala si Zipporah sa kanya at inaangking marahil ito ay isang delusional na epekto ng kanyang aksidente. Sinamantala ni Moses ang pagkakataong ito upang ipagtapat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanyang asawa na itinago niya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi na muna pinansin ito ni Zipporah at sinabihan siyang magpahinga. Nang gumaling si Moses at sinubukang gumugol ng oras kasama si Gershom, napansin niyang muli ang bunto ng mga bato na nakita niya sa bundok, at biglang nagpakita muli sa kanya si Malak sa pamamagitan ni Gershom. Ngayon ay napag-uunawa na ni Moses na totoo nga ang propesya na sinabi sa kanya ni Nan at napagtantong kailangan niyang bumalik sa Memphis upang iligtas ang kanyang bayan. Matapos ihanda ang kanyang kabayo at tabak, si Moses ay humingi ng pahintulot kina Gershom at Zipporah, ngunit pareho silang galit para sa kanyang desisyon, pakiramdam na sila ay inabandona. Pagdating ni Moses sa Pithom, nakita niya ang mga alipin na sinusunog araw at gabi. Hinanap niya ang bahay panalanginan at muli niyang nakasama sila Nan, Joshua, at isang grupo ng mga tao na tila mga kamag-anak niya rin, kasama ang kanyang kapatid na si Aaron. Samantala, nagising si Ramses sa kalagitnaan ng gabi na hindi mapakali. Sinuri niya ang kanyang asawa at anak bago pumunta sa mga kabayo. Bigla siyang sinurpresa ni Moses at nagbanta sa kanya na palayain niya ang mga alipin dahil kung hindi, haharapin niya ang konsekwensya na siguradong hindi niya magugustuhan, at binigyang diin na siya ay ipinadala ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan. Kinabukasan, ibinalita ni Ramses ang tungkol sa pagbabanta ni Moses at sinabing si Moses daw ay nawawala na sa katinoan.
Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin at patayin si Moses pati ang kanyang pamilya. Dahil dito isang buong hukbo ng mga sundalong Ehipsyo ang sumalakay sa Pithom upang hanapin si Moses, ngunit lahat ng residente ay pinoprotektahan si Moses at hindi nila binubunyag sa mga kawal kung nasaan si Moses at kanyang pamilya. Samantala si Moses at kanyang pamilya ay nagtago sa ilalim ng lupa upang manatiling ligtas. Dahil sa bigong mahanap si Moses, pumili si Ramses ng mga random na pamilyang Hebreo na kanyang papatayin hanggang sa mapilitan si Moses ihayag ang kanyang sarili. Ang hakbang na ito ng paraon ay sa wakas nagpakumbinsi sa mga alipin na sumali sa hukbo na itinatag ni Moses upang labanan ang puwersa ng paraon. Araw-araw, ang mga alipin ay nagsisikap na gumawa ng mga sandata at nagsasanay sa pakikipaglaban, ngunit araw-araw din nilang nasasaksihan ang bawat pamilyang Hebreo na pinapatay ng paraon. Sinasanay ni Moses ang lahat sa pakikipaglaban mula sa paggamit ng palaso, pagsakay sa kabayo, at mga diskarte sa labanan upang sila ay maging handa sa araw ng kanilang pagsalakay. Ang kanilang unang naging hakbang ay alisin ang mga mapagkukunan ng Ehipsyo, na kanilang nakamit sa pamamagitan ng pagbuhos ng langis sa paligid ng lugar upang magtakda ng sunog. Habang nasusunog ang bahagi ng lungsod, sinamantala nila ang pagkakataong salakayin ng mga Ehipsyo, na sinusunog ang kanilang mga bangka. Sa kasamaang palad, gumanti si Ramses sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang mga sundalo upang sunugin din ang tahanan ng mga alipin. Maya-maya, kinausap ni Moses si Malak para pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Sa palagay ni Malak ay masyadong mabagal ang mga ginawang hakbang ni Moses, kaya't sinabi niya kay Moses na magpahinga na muna siya at panoorin kung paano niya paparusahan ang mga Ehipsyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng 10 salot. Di nagtagal, tila ang kalikasan ay tumalikod na laban sa Ehipto. Sinalakay ng mga buwaya ang mga bangka ng Ehipsyo, at ang ilog Nile ay naging ganap na pulang dugo, na pumatay sa lahat ng isda at mga halaman. Ang ikalawang salot ay binubuo ng daan-daang palaka na biglang sumakop sa lungsod, lalo na sa palasyo ng hari. Ang pangatlo ay ang pagsalakay ng mga langaw na nagdulot ng masangsang na amoy sa buong paligid. Sa ika-4 na salot ay nagkaroon ng mga sakit sa balat ang bawat mamamayan ng Ehipto, na kahit si Ramses ay hindi nakaligtas sa salot na ito. Pagkatapos nagpadala si Moses ng mensahe kay Ramses sa pamamagitan ng kabayo, na nagsasabing dapat na niyang palayain ang mga Hebreo kung hindi ay mas matinding salot pa ang dadanasin nila. Gayunpaman, lalo lamang itong ikinagalit ni Ramses at mas donoble niya ang pagpapatrabaho sa mga aliping Hebreo. Sinubukan muli ni Moses na makipag-usap kay Malak, iniisip kung sino ba talaga ang pinaparusahan dahil ang mga Hebreo ay naaapektuhan din sa kahirapan. Ang sumunod na salot ay isang pambihirang sakit na nagsisimulang pumatay sa malalaking hayop tulad ng mga baka at kabayong maharlika. Dahil sa resulta ng mga salot na ito, mas lalong naging malubha ang problema sa gutom, ngunit patuloy pa rin si Ramses sa pagpatay sa mga Hebreo bilang parusa. Ang isa pang salot ay ang paglitaw ng mga pigsa sa balat ng bawat Ehipsyo. Ang ika-7 salot ay isang bagyo ng granizo na nagdadala pa ng napakalakas na buhawi malapit sa lugar. Ang ika-8 salot ay nagpadala ng isang grupo ng mga balang na sumasakop sa buong lungsod at sinira ang natitirang mga pananim. Nagbabala ang mga tagapayo ni Ramses tungkol sa matinding taggutom, ngunit tumanggi si Ramses na ibahagi ang kanyang sariling probisyon. Sinubukan ng mga mamamayan na pumasok sa kastilyo upang magnakaw ng pagkain, ngunit ipinadala ni Ramses ang kanyang mga sundalo upang patayin silang lahat. Hiningi ni Ramses sa kanyang mga saserdote ang mga solusyon sa problema, ngunit dahil sila ay wala ring kakayahang tugunan ng problemang dinaranas ng Ehipto, walang pag-alinlangan pinatay sila ni Ramses sa harap ng publiko. Pagkatapos, isang kidlat ang tumama sa lungsod, at iniwan ang lungsod sa kadiliman na siyang ika-9 na salot. Desperado, pumunta si Ramses upang manalangin sa sarili niyang mga Diyos at hinamon ang Diyos ni Moses. Nagbanta din siya na papatayin niya ang bawat batang Hebreo. Samantala, nakipagpulong si Moses kay Malak, hinihiling na ihinto na ang pagpaparusa dahil nadadamay pati ang mga Hebreo. Tumanggi si Malak, iginigiit na ang mga hari na nag-iisip sa kanilang sarili bilang mga Diyos ay karapat-dapat parusahan. Pagkatapos ay sinabi ni Malak kay Moses ang tungkol sa banta ni Ramses na papatayin ang bawat batang Hebreo, at ibinahagi kay Moses ang kanyang ideya para sa ika-10 salot na lubos na ikinatakot ni Moses. Nang tuluyang mawala ang salot ng kadiliman, pumunta si Moses sa palasyo ni Ramses upang ipaalam sa kanya na kung hindi niya pakakawalan ang mga alipin bago lumubog ang araw, may kakilakilabot na mangyayari sa kanyang anak.
Pagkatapos ay pumunta si Moses upang makita ang kanyang mga kaalyado at inutusan silang pumatay ng kordero upang markahan ang kanilang mga pintuan gamit ang dugo nito. Ito ay magpapanatili sa kanila na maging ligtas mula sa ikasampung salot. Ginawa nga ng mga Hebreo ang sinabi ni Moses at natulog ng payapa, ngunit si Ramses ay kinakabahan sa babala ni Moses at umupo sa tabi ng kanyang anak buong gabi. Pagsapit ng hating gabi, isang mahiwagang kadiliman ang sumakop sa lungsod, at ang bawat batang Ehipsyo ay unti-unting nawawalan ng hininga sa sandaling dumaan ang kadiliman sa kanilang katawan. Sinuri ni Ramses ang kanyang anak at humagulgol sa pag-iyak nang makitang patay na ito. Kinabukasan, pumunta si Ramses at ang kanyang mga kawal kay Moses para ipakita ang kanyang patay na sanggol at pinaratangan ng kanilang Diyos na mamamatay ng bata. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Moses na wala ni isa sa mga batang Hebreo ang namatay, pinapatunayan na siya ay nasa panig ng totoong Diyos. Ang galit na si Ramses ay sa wakas tuluyan ng pinalayas ang lahat ng Hebreo sa Ehipto. Habang ang komunidad ng mga Hebreo ay sa wakas iniwan na ang kanilang pagkaalipin, ang nagluluksang si Ramses at kanyang asawa ay inilibing na ang kanilang anak. Dahil sa kanyang kalungkutan, nagpasya siyang sundan ang mga Hebreo at patayin silang lahat para makaganti. Samantala, ginabayan ni Moses ang mga Hebreo sa disyerto patungo sa Red Sea. Pagod na ang mga tao, ngunit pinilit sila ni Moses na magpatuloy dahil hindi pa raw tiyak ang kanilang kaligtasan at kalayaan. Nang marinig nilang sinusundan sila ni Ramses at ng kanyang hukbo, pinili ni Moses na dumaan sa kabundukan upang pigilan ang mga karwahe sa mabilis na pagsunod sa kanila. Maya-maya, humingi ng gabay si Moses kay Malak kung saang daan sila tatahak, ngunit hindi sumagot si Malak sa kanyang panalangin. Dahil sa pagkabigo, pinili ni Moses kung ano ang sa tingin niya ay tama. Nang maglaon, narating nila ang Red Sea sa unahan, kaya ilan sa mga Hebreo ang nag-aalangan at nagrereklamo dahil sa likuran nila ay ang hukbo ni Ramses na sinusundan sila, habang ang nasa harapan naman nila ay dagat. Pinaratangan si Moses na ipinadala sila sa gitna ng kamatayan. Ngunit pinakalma sila ni Moses at sinabing magtiwala lang sa Diyos at pansamantala muna silang namahinga sa pampang ng buong gabi. Habang si Moses ay nag-iisa, sinabi ni Moses sa sarili na banigo niya ang kanyang bayan at inihagis ang kanyang espada sa dagat. Makalipas ang ilang minuto, isang bulalakaw ang dumaan, na tila senyales ng kanilang daan na tatahakin. Kinaumagahan, nakita ng mga Hebreo ang maraming ibon na lumilipad sa itaas nila at ang espada ay lumutang sa ibabaw. Nang kunin ito ni Moses, tila kakaiba ang ikinilos ng tubig, at napagtanto ni Moses na ito ang tamang sandali para tumawid. Ang mga tao ay natakot sa isang himala na kanilang nasasaksihan dahil ang dagat ay nahawi, ngunit kinumbinsi sila ni Moses na magtiwala lang sa kanilang Diyos sa pamamagitan ng isang taos-pusong pananalita. Habang umaagos ang tubig upang makadaan ang mga Hebreo, inutusan ni Ramses ang kanyang hukbo na magmadali, kaya pinabilisan pa nila ang takbo ng kabayo na naging dahilan upang sila ay mahulog sa bangin at marami sa mga sundalo ang nahulog. Halos lahat ng Hebreo ay nakatawid na sa dagat, kaya sa pagdating ng hukbo ni Ramses, ang dagat ay bumalik sa kanilang orihinal na lugar. Bumalik ang mga tauhan ni Ramses ngunit marami pa rin sa kanila ang nalunod sa alon. Si Ramses lang ang nanatili, at bumalik din si Moses para harapin si Ramses, ngunit bago pa sila maglaban, nilamon silang dalawa ng dagat at ang iba pang mga sundalong Ehipsyo. Ilang sandali pa, lumitaw sina Moses at Ramses sa magkabilang baybayin. Habang si Moses ay nakikipag-usap sa kanyang bayan, natagpuan ni Ramses ang kanyang buong hukbo na patay na, at tuluyan ang napagtanto ngayon na hindi na siya gaanong makapangyarihan. Pagkaraan ng ilang araw, pinatnubayan ni Moses ang mga Hebreo sa kanyang tahanan at muling nakipagkita kay Gershom at Zipporah, na malugod siyang tinanggap. Habang nagpapahinga ang mga Hebreo sa gabi, pumunta si Moses sa bundok Sinai at nakipagkita kay Malak, na nagbigay sa kanya ng 10 utos na iniukit sa bato,
upang magsilbing batas ng kanyang bayan.